What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa simula ng pelikula, isang lalaki ang nagsasalita tungkol sa panahon at kung paano maaring maging posible ang paglalakbay sa panahon, time travel. Nainiwala ang mga siyentipiko na kung makukontrol natin ang bilis, maaari tayong maglakbay sa panahon. Iminumungkahi nila na ang pagtakbo sa bilis ng liwanag ay maaring maging daan para dito. Ngunit, posible nga ba ito? Mayroon bang sasakyang panghimpapawid o pangkalawakan na makakaabot sa ganoong kabilis sa hinaharap? O ito ba ay maling impormasyong lamang na kumakalat online? Maaring narinig nyo na noong mga nakaraang siglo, may ilang mga santo na nakakahula ng hinaharap at marami ang naniniwalang sila ay mga manlalakbay sa panahon. Alam ko ito, dahil ako mismo ay nakapaglakbay na sa panahon. Ang pangalan ko ay Ying. Ipinanganak ako noong 1591 at noong ako ay 10 taong gulang, naging gwardya ako ng hari ng estado ng Ming. Nung panahong iyon, nagkita ang pinuno ng Manchu at ang hari ng estado ng Nirchai. At dahil dito, ang mga batang lalaki sa aming nayon ay ipinadala sa isang training camp upang maging mga royal guard. Sa panahon ng aking pagsasanay, nagkaroon ako ng 3 malapit na kaibigan, sina Cao, Yuzo, at Yunlun. Noong 1924, kaming 4 ay ipinadala sa isang paglalakbay patungo sa kanluran na nagpabago ng aking buhay magpakailanman. Sa paglalakbay na ito, nakatagpo ako ng isang munghe na nagbunyag sa akin ng lihim ng paglalakbay sa panahon. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang espesyal na kagamitan na tinatawag na linga at isang sagradong mantra na magbibigay daan sa isang tao na maglakbay sa panahon. Gayunpaman, binalaan niya ako na huwag ibahagi ang lihim na ito kanino man. Nung panahong iyon, ang aming hari ay bata pa at walang karanasan sa pamumuno. Sa halip na ibigay ang linga sa kanya, ipinagkatiwala ko ito kay Yunlun sa paniniwalang iingatan niya ito ng maayos. Ngulit, ibinigay pala ni na Yunlun at Yuzo ang kagamitang ito sa hari. Habang nangyayari ito, sina Cao at ako ay ipinadala sa hangganan upang makipaglaban sa hukbo ng kaaway. Ngulit pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Sinira ako ng pinuno ng hukbo at binintangang nakikipagtulungan sa mga Hapones upang patayin ang buong pamilya ng Ministeryo ng Hustisya. Ang hari, sa paniniwalang ako ang may kasalanan, ay nagpasyang parusahan ng aking nayon dahil sa aking di umano'y krimen. Kahit anong gawin ko para patunayan ang aking kawalang sala, walang naniwala sa akin. Bilang resulta, ang buong nayon ay minasakir. Ang pagtataksil na ito ang nagpabago sa aking mga matalik na kaibigan upang maging ang pinakamasama kong kaaway. Lumipas ang mga siglo at makalipas ang 400 years, natagpuan ko ang aking sarili sa Hong Kong. Isang mundong ganap na naiiba sa kinalakihan ko. Wala akong alam sa modernong buhay. Ngulit mapalad akong nakatagpo ng isang mabait na babaeng nagngangalang May na naging kaibigan ko at tumulong sa akin na matuto ng lahat tungkol sa hinaharap. Ngulit ang tadhana ay may isa pang malupit na biro para sa akin. Ang dati kong mga kaibigan na nauna nang naglakbay sa hinaharap ay muli akong nahanap. Sa halip na makipagkasundo, ipinagpatuloy nila ang kanilang galit at nakipaglaban sa akin. Sa huli, sa isa sa aming mga labanan, nahulog ako sa tubig at namatay. Ngulit naalala ko ang sinabi ng munghe sa akin noon pa man. Kung mamamatay ako sa ikalawang pagkakataon, muli akong mabubuhay. Pagkatapos nito, makikita ang mga pulis na hinahanap si Ying sa ilog dahil naniniwala ang mga tao na siya ay isang misteryosong figura. Kasama sa mga opisyales ang 3 dating kaibigan ni Ying na naging mga pulis na rin. Kinalaunan ng gabing iyon, tinawagan ni Cao si Yunlun at sinabing, nahanap ko na si Ying, buhay pa siya. Sa pagkarinig nito, agad na nagtungo si Yunlun sa lokasyon. Ngunit pagdating niya, pinatay ni Cao. Pagkatapos, binisita ni Yunlun si Yuzo na nakakulong sa isang mental hospital. Sinabi niya kay Yuzo, hindi na natin kailangan ng time-traveling device, alam ni Ying ang mantra. Habang nangyayari ito, maririnig ang boses ni Ying na nagnanarrative na nagpapaliwanag na ang kanyang dating mga kaibigan ay lumapit sa kanya at umaming, nagkamali kami sa paghuhusga sa'yo. Patawarin mo kami, kasama mo na kami ngayon. Pagkatapos, binigyan sila ng bagong kakailanlan na angkop sa bagong panahong ito. Ngulit kahit anong gawin nila, nais pa rin ni Ying na maglakbay sa panahon. Gusto niyang iligtas ang kanyang nayon at baguhin ang kasaysayan.
Desidido, pumunta si Ying sa isang silid-aklatan at nagbasa ng aklat ng kasaysayan kung saan nalaman niya na ang hari ng estado ng Ming ay namuno lamang ng 6 na taon bago mamatay. Ngayon, nagtungo sina Ying at Yunlun sa isang kuweba kung saan nakatago ang linga. Ngunit pagdating nila, sumulpot din si Naizo. Napansin ang kawalan ni Kao, nagtanong siya, nasaan si Kao? Nag-atubiling sandali si Yunlun bago sinabing, patay na siya. Ngayon, kailangan ng 3 maglakbay babalik sa kanilang panahon. Ngunit hindi nagtitiwala si Ying kay Yunlun. Ipinagsista niya, gusto kong makita ang kanyang katawan. Sa pakilamdam na malapit ng mabunyag ang kanyang lihim, dinaktit ni Naizo si Mei at dinala roon habang tinututukan ng baril sa ulo. Pinilitan ni Yunlun si Ying, sabihin mo sa akin ang mantra at papakawalan ko si Mei. Pinilit ni Yunlun si Mei na pumasok sa loob ng orb at inutusan si Ying na bigkasin ng mantra. Kahit ayaw ni Ying, wala siyang pagpipilian. Habang binibigkas ang mantra, gumana ang orb at kaparehong sina Ying at Naizo ay naglakbay sa panahon. Sa sandaling makarating sila sa kanilang nakaraang panahon, hinarap ni Ying si Mei at sinabing, kailangan kong bumalik sa aking nayon para iligtas ang aking mga kanayon. Ngunit tumanggi si Mei na hayaan siyang mag-isa, nagsasabing, sasama ako sa iyo. Dahil doon, pareho silang pumasok sa orb at magkasamang naglakbay sa panahon. Ngunit halip na makarating direkta sa kanilang pagtatutrang ang lugar, napunta sila sa isang tumatakbong tren sa ibang panahon. Sa loob nito, nasaksihan nila ang isang grupo ng mga sigaw na nanggugulo sa isang magkasingutan. Pagkakita nito, agad na sumugod si Mei para ipagtanggol sila. Ngunit nang magsimula ang laban, mas marami pang miyembro ng gang ang lumitaw. Nagtulungan sina Ying at Mei at isa-isa nilang tinalo ang mga umaatake. Pagkatapos ng matinding laban, sa wakas natalo nila ang gang at napaalis nila sila sa tren. Ngayong ligtas na ang tren, umakyat sina Ying at Mei sa tuktok at ginamit muli ang orb para maglakbay sa panahon. Ngayon, nakarating sila sa isang misteryosong lugar kung saan muli nilang nakita ang monghe. Nagmadaling lumapit si Ying sa kanya at nagtanong, paano ko maililigtas ang aking mga kanayon? Tinignan niya ng seryoso ang monghe at nagbalaan, upang mabago ang nakaraan, dapat mong malampasan ng mga malalaking hamon. Kahit na may balaan, nanindigan si Ying at nagpahayag, handa ako. Pagkatapos, itinuro ng monghe ang harap at sinabing, sa harap mo ay may 2 landas, ang bawat isa ay maghahantang sa magkaibang resulta. Pumili ka ng mabuti. Sa huling salitang iyon, naglaho ang monghe at naiwang nakatayo sina Ying at Mei sa sangkadanan ng tadhana. Pinili ni Ying ang kanang landas at sumunod si Mei sa kanya. Habang naglalakad, na-realize ni Ying na nakarating sila sa tamang panahon. Sumakay sila ng kabayo patungo sa kanilang nayon kung saan ang mga kanayon at ang ina ni Ying ay sobrang nagagalak na makita siyang muli pagkatapos ng maraming taon. Para ipagdiwang ang kanyang pagbalik, nagsimulang maghanda ang mga kanayon para sa isang piyesta. Ipinakilala ni Ying si Mei sa lahat at mainit nilang itong tinanggap. Samantala, ipinaalam ni Naizo kay Yunlun na bumalik si Ying para iligtas ang mga kanayon. Sa pagsagot nito, ngumiti si Yunlun at sinabing, hayaan mo siyang sumubok. Ang plano ko ay sakupin ang kaharian ng Ming. Pag nagawa ko yun, ang buong mundo ay maakin na at hindi ako mapipigilan ni Ying. Kinabukasan, nakipag-meet si Ying sa pinuno ng nayon at nagbalaan, kailangan nating ilipat ang lahat ng kanayon sa kanluran. Nanganganib sila rito. Ngulit binaliwala ng pinuno ang aking balaan, nagsasabing, maaring nagkakamali ka lamang, walang panganib. Sa mga salitang iyon, umalis siya nang hindi na nakikinig. Disappointed, umawi si Ying, ngulit maya-maya ay dumating si Kao para makipag-meet sa kanya. Pagkakita ni Kao, naging tensunado sina Ying at Mei, hindi nakikiguro kung kaaway pa rin siya. Ngunit halip na husto, ngumiti si Kao, masayang makita si Ying. Na-realize ni Ying na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi pa lubusang nawawala kahit na ang 3 dati niyang kaibigan ay tumalikod sa kanya matapos ang masakre sa nayon noong nakaraang mga taon. Sinabi ni Kao kay Ying, naparito ako para imbitahan ka. Hiniling ng Ministeryo ng Hustisya ang iyong presensya sa kanyang bahay. Naroon din si Yunlun. Sa pagkarinig nito, naalala ni Ying ang nakaraan. Ang kanyang nayon ay naatake dahil ang pamilya ng ministeryo ay pinaslang. Na-realize niya, kung hindi kailanman mamamatay ang hari, hindi mawawasak ang aking nayon at magbabago ang kasaysayan. Samantala, lihim na nagkita sina Yunlun at Naizo sa pinuno ng hukbong Hapones. Nag-offer si Yunlun sa kanya, kung papatayin mo ang kanayon ni Ying, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Dahil sa kasakiman, pumayag ang pinunong Hapones.
Dito nabunyag ang katotohanan sa likod ng masakre, hindi ito kasalanan ni Ying sa anumang paraan. Sa halip sina Naisu at Yunlun pala ang lihim na nakipagsabwatan sa mga Hapones at nambintang kay Ying na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga kalahi. Noong gabing iyon, pumunta si Ying para makipagkita sa Ministro ng Hustisya, kung saan nalaman niyang pinakasalan na ni Yunlun ang anak ng ministro. Samantala, pauwi na si Cao mula sa kagubatan matapos manghuli ng kuneho nang marinig niya ang pinuno ng mga Hapones na nag-uutos sa kanyang mga sundalo na patayin ang mga kanayon ni Ying. Habang nagmamasid ng mabuti, namataan din niya si Naisu sa pangkat nila. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Cao ang katotohanan. Ipinagkanulo sila ni Naisu at nakikipagtulungan ito sa mga Hapones. Ipinaalam ng Ministro ng Hustisya kay Ying na ang tagapayo ng hari ay nagpadala ng mensahe na humihiling na ibigay ang linga at ang mantra kay Yunlun upang maipakita nito ang kapangyarihan nito sa harap ng hari. Gayunpaman, tumanggi si Ying at sinabing, "Hindi ko ito ibibigay sa kanya, gagamitin niya ito sa kasamaan." Dahil sa galit, nagbanta si Yunlun, "Kung susuway ka sa utos ng hari, ang iyong mga kanayon ay hahatulan ng kamatayan." Sa desperasyong mabago ang kasaysayan, sinubukang balaan ni Ying ang ministro. "Nakita ko na ang hinaharap, ang hari ay papatayin sa loob ng ilang taon." Mulit itinuring ito ng ministro bilang isang insulto sa hari at sumagot ng, "Nilapastangan mo ang kanyang kamahalan, parurusahan ka sa ginawa mong ito." Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga sundalo. Ngulit laking gulat niya na tapat na ang mga ito kay Yunlun. Sinalakay ng mga sundalo ang ministro at pinatay siya, ang sarili nilang pinuno. Pagkatapos ay pinatay ni Yunlun ang sarili niyang asawa nang walang pag-aalinlangan at hinarap si Ying, sabay bantana, "Ibigay mo sa akin ang linga at ang mantra o muling mamamatay ang iyong mga kanayon." Ngunit nanindigan si Ying at sumagot, "Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko ito ibibigay sa iyo." Pagkatapos nito, tumakas siya mula sa palasyo. Samantala, sa kampo ng mga Hapones, lihim na pumasok si Cao at hinarap si Naisu, sabay tanong na, "Bakit mo kaming lahat ipinagkanulo?" Inatake siya ni Naisu at matapos ang isang matinding labanan, nagapi niya si Cao. Sa huli, pinatay niya si Cao gamit ang espada ng pinulo para patahimikin ito magpakailanman. Balik sa nayon, tinitignan ni Mei ang litrato ni Ying sa kanyang telepono nang biglang sumalakay ang mga sundalo ng kaaway. Pinaulanan siya ng mga palaso at tinamaan siya, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nalaglag ang linga mula sa kanyang kamay at napunta sa isang hindi malamang lugar. Pagkatapos ay naglunsad ang mga sundalo ng isang malupit na pagsalakay sa mga kanayon at isa-isa nilang pinatay. Sa gitna ng pagkawasak, isa sa mga sundalo ang nakatagpo sa linga at pinulot ito. Hindi na alam na hawak na niya ang susi sa mismong panahon. Dumating si Ying sa nayon at labis na nadurog ang puso nang makitang patay na ang lahat. Sa gitna ng mga guho, nahanap niya ang telepono ni Mei at nakita siyang nakahandusay at sugatan sa malapit. Samantala, inihawat ni Naisu ang lingna kay Yunlun, sabay sabi ng, "Pinatay ko na si Cao." Gumisi si Yunlun at sumagot, "Magaling." Sa determinasyong pigilan sila, nagtungo sina Ying at Mei sa korte ng hari kung saan naroon na sina Yunlun, Naisu at ang pinunong Hapones. Humakbang ang pinuno at tinuya si Ying na inilalagtas na, "Ako ang pumatay kay Cao at lumipol sa iyong nayon sa utos ni Yunlun." Sa matinding galit, inatake ni Ying ang pinuno, ngulit bago pa siya makatama, tinutukan siya ni Yunlun ng baril, sabay babantana, "Sabihin mo sa akin ang mantra o mamamatay si Mei." Nakipagkasundo si Ying, "Ibalik mo muna si Mei sa kanyang panahon at saka ko sasabihin sa iyo ang mantra." Pero tumanggi si Mei na umalis. Nang walang pag-aalinlangan, binaril si Yunlun si Mei, sabay sabi kay Ying, "Kung gusto mong siyang iligtas, sabihin mo sa akin ang mantra, hahayaan kitang gamitin ang linga para maglakbay sa panahon." Dahil nakataya ang buhay ni Mei, sumuko na rin si Ying at binigkas ang mantra na nagpaandar sa orb.
Habang bumubukas ang portal, pumasok sina Ying at Yunlun sa loob. Bigla ring tumalon ang pinunong Hapones sa loob at nagpahayag na, "Gusto ko ring maglakbay sa panahon." Ngulit pinagtaksilan ni Yunlun siya, sabay sabing, "Hindi kita kailangan." Nagkaroon ng labanan sa loob ng orb at sa gitna ng pakikipagbuno, naitulak ng pinuno si Yunlun palabas ng portal na nag-iwan na lamang kina Ying at sa pinunong Hapones. Lumandang sila sa parehong tren kung saan unang dumating sina Ying at Mei at nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nila. Samantala, si Yunlun, dahil narinig ang mantra kanina, ay sinubukang bigkasin itong mag-isa. Ngunit nagkamali siya na naging sanhi sa pagkakaipatanpon ni Ying at ng pinunong Hapones sa isang misteryosong dimensyon. Habang patuloy ang labanan, nagkaroon sila ng labanan sa bababa ng tumatakbong tren, ngunit nahihirapan si Yunlun. Napagtanto niya na merong mali. "Binigkas ko ang mantra, pero hindi ako hinayaang maglakbay ng panahon ang orb," sigaw niya sa pagkadismayo. Malamig na sumagot si Ying, "Dahil sa pagtaksil mo sa amin, nakipagtulungan ka sa mga Hapones simula pa ng una." Noong sandaling iyon, ibinunyag ni Naisu ang katotohanan sa lahat at inilagtas ang pagtataksil ni Yunlun. Noong sandaling iyon, dumating ang mga sundalo at pinaligiran si Yunlun at ang hari mismo ay nagpakita. Tinignan ng hari si Yunlun ng may pagkadismayo at nagpahayag na, "Ininsulto mo ako, parurusahan ka." Ngunit tumanggi si Yunlun na sumuko at sumigaw na, "Hindi ako naniniwala sa kahit anong hari. Ako ang magiging pinuno ng panahong ito." Bago pa siya makakilos, binaril siya ni Naisu mula sa likod na tumapos sa kanyang mga ambisyon. Samantala, ipinagpatuloy ni Ying ang pinunong Hapones ang kanilang labanan at muli silang nahigop sa misteryosong dimensyon. Sa pagkakataong ito, nakuha ng pinuno ang bentahe at sa huling sandali ng kanilang labanan, nagbigay siya ng isang nakamamatay na dagpok kay Ying. Habang namamatay si Ying, naglaho ang kanyang katawan. Ngunit bigla siyang nagising muli habang nakatayo sa harap ng mongke. Kalmadong siyang pinaalalahanan ng mongke, "Sinabi ko sa iyo, kapag namatay ka ng ikalawang beses, babalik ka sa buhay." Pagkatapos ay ibinunyag niya ang katotohanan. "Pinili mo ang tamang landas at nakarating sa iyong nayon, ngunit ang kasaysayan ay hindi mababago. Maaari kang maglakbay sa panahon, ngunit hindi mo mababago ang nakaraan. Ang lahat ay nangyari dahil sa mga aksyon mo, ngunit ang resulta ay nanatili pareho." Dahil sa gulat at pagkadismayo, nagtanong si Ying, "Ganun pa man, ano ang mangyayari kung tatahakin ko ang kaliwang landas?" Sumagot lamang ang mongke, "Hindi ko masasabi sa iyo." Dahil dito, sa determinasyong malaman ang katotohanan, naglakbay si Ying patungo sa kaliwang landas. Habang humahakbang siya, maririnig ang kanyang boses na nagsasalaysay. Ang pag-aktibar sa orb ay isang pagkakamali. "Kahit ano pa mang gawin ko, hindi ko mababago ang nangyari na. Ngunit ngayon ay gumawa na ako ng panibagong desisyon. Sino mang makakaalam tungkol sa orb ay dapat na mailigtas. Titiyakin ko na walang makatutuklas sa kanyang pag-iiral upang ang mundo ay hindi kailanman mabulad sa kaguluhan." Pagkatapos ay bumalik si Ying sa misteryosong dimensyon, nahanap niya ang pinuno at sa huli ay ginilitan niya sa leeg ang pinuno na tumapos ng tuluyan ang labanan. Gayunman, nagtapos ang pelikula. Magdidilim ang eksena at magpapaalam na ang nagsasalaysay. Sana ay nagustuhan mo ang paliwanag na ito. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod. Hanggang doon, salamat mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.